Magandang gabi, Luzon, Visayas at Mindanao. Narito na ang nagkakaisa at pinakamalawak na pagbabalita. Sa pangunguna ng Presidential Communications Office na kinabibilangan ng Philippine Information Agency, Philippine News Agency, Presidential Broadcast Service, IBC at PTV. Mula sa PTV, ako po si Sheila Salaysay. Ihahatid namin ang mga komprehensibo at mahalagang balita mula sa iba't ibang bahagi ng bansa. Mula sa PTV, ako po si Joshua Garcia. Ito ang Balitang Pambansa. Ngayong gabi sa Balitang Pambansa, bilang ng mga pamilyang apektado ng Bagyong Marce sa Cagayan aabot na ng 12,000. Pamahalaan nagpadala ng karagdagan tulong para sa mga sinalanta ng bagyo sa Cagayan. Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. hinimok ang mga Pilipino na maging laging handa sa sakuna sa gitna ng paggudita sa pananalasa ng Bagyong Yolanda. At kauna-unahang Davao Adventure Challenge, idinaos ng Department of Tourism. Una po sa ating mga balita, tuloy-tuloy ang pag-agapay ng pamahalaan sa mga sinalanta ng Bagyong Marce sa lalawigan ng Cagayan. Kumilos na rin ang iba't ibang unit ng gobyerno para magsagawa ng clearing operations. Yan ang Balitang Pambansa ni Dina Villacampa. Umaabot sa 24 na bayan kasama ng lungsod ng Tuguegarao sa lalawigan ng Cagayan ang nagsagawa ng paglikas ng kanilang mga residente na mula sa 257 na barangays na susceptible sa landslides, flash floods at storm surge kung saan umaabot din sa 12,578 na pamilya na may 33,185 katao ang inilikas. Ang mga ito ay nasa mga evacuation center at tinutugunan ng kanilang pangangailangan ng mga LGU maging ng DSWD. Isang magandang hagmangin na nailayo sa peligro ang mga residente doon dahil sa lakas ng hangin at ulan na bitbit ng Bagyong Marce. Sa lakas nga ng hangin at ulan na ibinayo ng Bagyong Marce sa coastal municipalities ng Cagayan, kung saan itinaasa hanggang signal number 4 na hangin, ito ang bumungad sa mga residente doon. Mga inilipad na mga bubong, sirang mga bahay, basag-basag na salamin, nagsitumbahang mga puno at pagbaha. Ito ngayon ang sentro ng operasyon ng mga response cluster ng Disaster Risk Reduction Management Council ng Reyon, probinsya at ng mga LGU, ang clearing operations, rescue at relief operations. Ay kay PDRRMO Head Ruel Rapsing, nakalabas na mga engineering fleet o heavy equipment ng provincial government, LGU, maging ng DPWH para sa isinasagawang clearing operations. Kung damage ng bagyong pag-uusapan anya, napakalawak ng sinira nito. Sa ngayon, hindi pa nila pwedeng pauwiin ang mga nailikas sa pamilya dahil hindi pa tapos ang nararanasang sama ng panahon at may banta pa ng landslide at flash floods. Clearing operations tayo nga ngayon so far. At as to damages, hinihintay pa natin yung official report from the MDR. May mga picture-picture na pinapakita, ma'am. We have to wait for the report of the MDR. Malaki, malawak, ma'am. The entire coastal municipalities na dinaanan na ni Marce along the Babuayan Channel, maraming mga tinangay na mga bubungan. Ayon sa DSWD, nasa daan na 10,000 family food packs na dadalhin sa coastal towns ng lalawigan na binayo ng Bagyong Marce, habang inihahanda pa ang kalagdagan pang 50,000 relief goods para sa mga biktima ng bagyo. Mula sa Radyo Pilipinas Tuguegarao, Dina Villacampa, Balitang Pambansa. Matinding sinalanta ng Bagyong Marce ang mga lugar sa Cordillera Administrative Region at Ilocos Norte. Nagpaalala naman ang Cordillera RDRRMC na magpatupad ng preemptive evacuation kung kinakailangan. Ang detalye sa Balitang Pambansa ni Janice Dennis ng PTV Cordillera. Hindi rin nakaligtas sa bagsik ng Bagyong Marce ang rehiyon Cordillera. Sa Apayao, sinagip ng Pudtol Local Disaster Risk Reduction Management Council ang mga na-stranded na empleyado at mga residente sa gitna ng pananalasa ng Bagyong Marce. Naglabas naman ang lokal na pamahalaan ng kalanasan ng travel ban dahil sa bagyo. Maliban lamang sa emergency responders, medical teams at iba pang essential services. Lumikas na rin ang mga residente na nakatira sa high-risk areas. Sa Abra naman,
Tumaas ang level ng tubig sa Abra River ngunit nananatiling nasa normal level. Nabagsakan naman ng punong kahoy ang isang sasakyan at tricycle sa Zone 2 Tangadan, San Quintin dulot ng malakas na hampas ng hangin. Hindi rin madaanan ang Tumbal Road sa Luba, Abra dahil sa pagtaas ng level ng tubig sa Abra River. Naitala rin ang ilang pagguho ng lupa sa Lacub, Abra, partikular sa Angagan Road section. Naka-red alert status pa rin ang Abra PDRRMO dahil sa bagyo. Di bakal di karkarayan di Abra, papunta dati angin na, datudo na. Isa kami dati may isang coast, di daraktal di Abra River. Napunta, nadadaras mo ti pa nagbabadyadan nubuyo ka di angin, kaya nagtutudo di Aplan Municipalities, ma'am. Ayon sa Cordillera Regional Disaster Risk Reduction Management Council, pangunahing naapektuhan ng Bagyong Marce ang Apayao, Abra at ilang bayan sa Mountain Province at Kalinga. Aabot sa mahigit 1,000 pamilya na binubuo ng mahigit 3,000 individual ang apektado ng bagyo mula sa 65 na barangay sa rehiyon. Mahigit 700 na pamilya dito ang nasa 63 na evacuation centers na tinutulungan na ngayon ng pamahalaan. 2 bahay na rin ang naitalang nasira dahil sa bagyo. 3 road sections naman sa Apayao Ilocos Norte Road ang hindi madaanan ngayon dahil sa pagguho ng lupa. Kung titingnan natin, medyo mababa yung numero ng landslide ngayong Bagyong Marcy. Pero ang tinitignan din natin ng isa is yung pag-apaw ng katubigan po natin, particular na dito sa may Apayao-Abulog River at yung dito sa ating Abra River. Nagpaalala rin ng ahensya na magsagawa ng preemptive evacuation kung kinakailangan. Patuloy po natin na tingnan yung ating mga landslide and flood-prone areas. Huwag mo muna tayong bumisita sa ating mga farm, yung mga domestic animals. Sa Ilocos Norte naman, kasalukuyang nagsasagawa ng clearing operations ang Disaster Risk Reduction and Management Office sa Batac City. May mga puno at linya ng kuryente ang bumagsak dahil sa matinding hangin at ulan na dulot ng Bagyong Marce sa probinsya. Matindi rin ang pinsala na dulot ng bagyo sa Bacara, Ilocos Norte. May mga nasirang establishmento at natumbang poste ng kuryente. Dahil sa lakas ng bagyo, lumikas na rin ang ilang mga residente. 2 barko na ang nakadaong sa Port of Corimao at nag-beach landing sa dalampasigan ng nasabing bayan dahil sa lakas ng alon dulot ng Bagyong Marce. Hinatiran ng Philippine Coast Guard ang mga nasabing barko ng tubig upang magkaroon ng maiinom ang mga personnel na nananatili dito. Janice Dennis ng PTV Cordillera para sa Balitang Pambansa. Nakahanda ang Department of Social Welfare and Development o DSWD sa pag-agapay at pagbibigay tulong sa mga residenteng apektado ng Bagyong Marce. Ayon kay DSWD Assistant Secretary Spokesperson Irene Dumlao, sa programang Bagong Pilipinas Ngayon, walang patid ang pamamahagi ng relief goods sa mga apektadong lugar at may mga nakapreposition na rin. Tinutulungan din sila ng iba't ibang ahensya ng gobyerno para mapabilis ang distribution ng food packs. Gayon din ng ibang bansa gaya ng Singapore. Tuloy rin ang pagtulong ng volunteers sa kanilang operation center. Nais po natin palalahanan ng ating mga kababayan, lalong-lalo na po yung nandito sa northern tip of our country, yung sa Cagayan, sa Apayao, sa Ilocos Norte, and other parts of Region 1, Region 2, and CAR, na ang national government po, and of course the DSWD under the leadership of Secretary Gatchalian ay nandito po para i-augment ang resources ng inyong pong mga local government units. Meron po tayo mga nakapreposition ng mga family food packs sa iba't iba pong mga municipio sa nabanggit pong lugar. May mga karagdagan pa po ng mga food packs na sa kasalukuyan ay in transit para po madagdagan itong mga family food packs na nakapreposition. Na more than 200,000 have been more than 200,000 family food packs are prepositioned in those areas that I've mentioned. But we are sending additional we've sent additional 40,000 plus to Region 1. Meron din pong 10,000 na family food packs from Benguet province. Naka-preposition po yan doon sa aming warehouse na patungo sa Region 2. Meron din pong mga food packs around 3,000 na naka-preposition in Kalinga but will be brought to Cagayan.
para madagdagan po yung mga nakapreposition ng goods na yon at makatiyak nga po tayo na agaran po tayo makapagpatid ng tulong sa mga naapektuhan po natin sa babayan. So again, we would like to assure the public na ang national government po through the DSWD ay nakahanda. Samantala, puspusa ng paghahanda ang ginagawa ng FIVOLCS sa local government units na dinaraanan ng Philippine Fault Line Zone. Yan ang balitang pambansa ni Jane Sanano ng PIA Region 8. Puspusan ang pagbibigay kaalaman at ibayang paghahanda ang isinasagawa ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology o PHIVOLCS sa posibleng malakas na pagyanig lalo na sa bahagi ng Philippine Fault Zone na dumadaan sa isla ng Leyte. Sa pamamagitan ng Walk the Fault, ang PHIVOLCS ay nagbibigay gabay sa mga lokal na pamahalaan upang matukoy ang mga bayan at barangay na dinadaanan ng active fault. Isa ang lugar na ito sa bahagi ng Central Leyte Fault Line kung saan 16 na mga bayan ang dinadaanan ng Philippine Fault Zone. Ang barangay Balinsasayaw sa Abuyog, Leyte ang mismong nasa active fault. Kung kaya agad na tinuruan ng mga residente dito tungkol sa tamang paghahanda sa sakuna, hakbang sa paglikas, pagtukoy sa antas ng lakas ng pagyanig at katatagan pagkatapos ng lindol. Kung nanonood kayo ng movie, yung mga disaster na movie na pinapakita na pag gumalaw yung fault, nahuhulog yung mga tao, yung mga bahay, hindi totoo yun. Pag yung fault ay gumalaw, para lang siyang samurai. So hindi yan bubuka na kakainin yung bahay. Ayon kay Abuyog Leyte Mayor Limuel Gintraya, ang Walk the Fault ay malaking tulong sa komunidad habang hindi pa nagaganap ang pinangangambahang The Big One. Kung waray disaster, itiray ni trabaho pag-educated mga tao. So naglibot inhirap per barangay para inform ang tao, educate ang tao kung ano yung kinahanglan buhaton once magka-dahil disaster. Patuloy namang nakikipag-ugnayan at nakikipagtulungan ang PHIVOLCS sa mga LGUs at iba pang tanggapan ng gobyerno sa Eastern Visayas. Nagsasagawa rin ang PHIVOLCS ng mga IEC campaign sa mga lugar upang pagtibayin pa ang kahandaan at kaalaman ng bawat isa sa mga dapat gawin bago, habang at matapos ang lindol. Mula sa Philippine Information Agency Eastern Visayas, Jane Saniano, Balitang Pambansa. Nagpadala na ng karagdagang tulong ang pamahalaan sa Cagayan Valley na lubhang napinsala ng Bagyong Marce. Ang detalye sa Balitang Pambansa ni April Racho ng Radyo Pilipinas Tuguegarao. Mala super typhoon ang naranasan ng mga mamamayan ng hilagang bahagi ng Cagayan sa pananalasa ng Bagyong Marce. Dahil dito aabot na sa 12,277 na pamilya na binubuo ng 40,478 na individual ang apektado sa probinsya dahil sa pananalasa ng bagyo. Bukod pa ito sa mga nasalanta sa Batanes at Isabela. Dahil sa dami ng apektado, humiling ang Department of Social Welfare and Development o DSWD Region 2 ng karagdagan pang family food packs sa kanilang central office na ngayon ay ipinadala na sa rehiyon. Manggagaling sa Karatig Regions ng Cordillera at Region 3 ang unang bahagi ng supply upang ibigay sa mga LGU bilang pantustos sa pagkain ng mga apektadong mamamayan sa mga bayan ng Northeast at Northwestern Cagayan. Sinabi ni Regional Director Lucia Alan, bahagi ito ng 30,000 family food packs na commitment ng kanilang buong ahensya para sa mga apektado ng bagyo. Patuloy ngayon ang koordinasyon ng direktor sa bawat punong bayan sa pamamagitan ng kanilang MSWDO upang malaman kung sino ang kagyat na nangangailangan. Uunahin aniyan, abutin ngayon ang northeastern parts sa bahagi ng Santa Ana at Karatig Bayan nito. Ako si April Salucon Racho mula sa Radyo Pilipinas Tuguegarao para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas. Sariwa pa rin sa alaala ng ilang residente ng Tacloban ang naranasang epekto ng Super Typhoon Yolanda na 11 taon na ang nakakalipas. Ang detalye sa ulat ni Sol Aragón ng Philippine Information Agency Eastern Visayas. Sariwa pa rin sa alaala ni Aling Aurora Adolfo ng Barangay 60-A sa Sagkahan, Tacloban City ang panalalasa ng Super Typhoon Yolanda sa Tacloban. 11 taon na ang nakalipas. Ako hindi ko alam na hindi ko na mabubuhay pa ako dahil yung may bangka na yate, may napadpad dito, nasadsado. Yun ang nasakyan ko, nasakyan namin, marami kami.
O, dahil ako naipit na ako ng mga dingding ba dahil yung mga bahay nagganyanan naman. Emotional na nagbahagi siya ng kanyang sinapit ng manalasa ito sa Tacloban. Para sa kanya, ang Yolanda ay maaring nagdulot ng pagdurusa sa maraming taga-Tacloban, ngunit ito rin ay pumukaw sa kaisipan ng maraming mamamayan tungkol sa pangailangang maging laging handa sa panahon ng sakuna. Dapat pag magkuhan ng MDRR na malilikas na lang para wala nang para wala na ba matatabo. Oo. Yun na lang gagawin para pag oras ng may kalamidad, lilipat na lang. Sa Barangay Baybay, San Jose, kung saan daang-daang katao ang namatay, hindi na kailangang kumbinsihin ngayon ang mga tao na lumikas sa panahon ng kalamidad. Sa ngayon po, hindi na po siya naghihintay ng abiso namin. Nag-ano po sila sa kanilang sarili na kumusa na silang mag-evacuate. Nagsilbi ring leksyon sa mga ahensya ng pamahalaan ang epekto ni Yolanda. Hindi na pinapayagan ng lokal na pamahalaan ng Tacloban na magtayo ng mga bahay malapit sa tabing dagat. Itinayo na rin ang mga tide embankments na pananggalang sa malalaking alon. Pinalakas rin ang kakayahan ng mga LGUs upang madaling tugunan ang mga kalamidad na posibleng mangyari sa hinaharap. We are directing our local chief executives to immediately conduct forced evacuation kung ayaw, to force them, compel them to leave their respective residences. So among others, it's about yung mga high-risk areas for flooding and for landslide. Mula rito sa Philippine Information Agency, Eastern Visayas, Sol Alarcon para sa Balitang Pambansa. Kaugnay niyan, nagpaabot ng mensahe si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. kasabay ng 11 taong anibersaryo ng pagtama sa bansa ng Super Typhoon Yolanda. Ang detalye sa Balitang Pambansa ni Kenneth Pasyente ng PTV Manila. 11 taon nang nakalilipas, tumama sa bansa ang isa marahil sa pinakamalakas na bagyong naranasan ng bansa, ang Super Typhoon Yolanda. Sa lakas at bagsik nito, libo-libo ang nakitilang buhay at malawak ang iniwang pinsala. Pero taon man ang lumipas, mananatili itong nakamarka sa kasaysayan at isipan ng nakararami. Kaya sa anibersaryo ng naturang kalamidad, nagpaabot ng mensahe si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Ayon sa Pangulo, dapat magsilbing aral ang naging karanasan ng bansa sa Yolanda para sa pagtugon sa mga kasalukuyang kalamidad na nararanasan ng bansa gaya ng bagyong Christine at Leon. Ito anya ang pinakamainam na paraan para gunitain ang mga nasawi sa kasagsagan ng Typhoon Yolanda. Bilang isa sa mga bansang lantad sa mga kalamidad, sinabi ng Pangulo na walang puwang ang pagiging kampante. Sa halip ay mas dapat pag-igtingin pa ang pagsisikap para mabawasan ang epekto ng mga sakuna, nag-iit niya ay mas pinalalala pa ng climate change. Dapat din anyang mas matutukan ang mga lokal na pamahalaan na unang tumutugon sa mga kalamidad at siguruhin ang mabilis na pamamahagi ng tulong sa mga tatamaan ng bagyo. Hindi rin dapat kaligtaan ayon sa Pangulo ang agarang pagbangon ng mga nasalanta at matutukan ang kanilang pagiging resilient. Ipinunto pa ng Pangulo, nagsilbing aral ang Yolanda sa pagpapabuti pa ng responde ng bansa sa kalamidad. Mula raw noon, mas pinatatag pa ang depensa laban sa mga kalamidad na sinuklian ng ating mga kababayan ng mas pinaigting na pag-aalaga at pagdamay para sa mga nasalanta. Ang bayanihan din ang naging daan para kahit paano'y maibsan ang pagdadalamhati ng mga biktima, gayon din ang pagpapabilis ng kanilang pagbangon. Pag-alala rin anya ito sa tulong mula sa mga ibang bansa na nagpabilis ng paghilom ng Pilipinas sa malagim na sakuna. Tiniyak naman ng punong ehekutibo na lahat ng hindi natupad na pangako noong nakaraan para sa rehabilitasyon ng Yolanda ay mga responsibilidad na buong tatanggapin ng kasalukuyang administrasyon. Bagaman wala anyang may direktang kasalanan, marami sa mga pangakong ito ang nananatiling di pa natutupad. At titiyakin daw ng pamahalaan na ang anumang utang ng Estado sa mga taong apektado at sa mga lugar na nasa lanta ay maayos na maisa sa katuparan. Batay sa pinakahuling datos ng National Housing Authority, nasa mahigit 52,000 housing units na ang nakukumpleto sa ilalim ng Yolanda Permanent Housing Project, habang halos 6,000 unit pa ang kasalukuyang tinatapos. Mula PTV, Kenneth Pasyente, Balitang Pambansa. Sa gitna ng paggunita ng bansa sa ika-11 anibersaryo ng pananalasa ng Super Typhoon Yolanda,
Nanawagan si House Speaker Martin Romualdez sa bawat isa na bantayan at paghandaan ang climate change. November 8, 2013 nang humagupit ang Yolanda sa bansa at pangunahing napuruhan dito ang Tacloban City sa Leyte na sakop ng distrito ni Romualdez. Ayon sa House Speaker, hindi na dapat maulit pa ang trahedyang ito, kaya't dapat ay mapalakas pa ang mga mekanismo ukol sa disaster response at resilience ng bansa. Bilang mga lingkod bayan, kinikilala ni Romualdez ang kanilang obligasyon na magpabuti pa ang mga hakbang ng gobyerno ukol sa climate change, kaya't isa rin dito sa kanilang prioridad ngayon. Isa sa mga panukalang isinulong ng Kamara bilang tugon sa mga sakuna ang Ligtas Pinoy Centers Act na nagtutulak sa pagbuo ng matitibay at maaayos na evacuation centers sa iba't ibang panig ng bansa. Sabi ng House Leader, hindi na sapat ang maging handa lamang. Dapat ay may pangmatagalang mga istruktura na gagamitin rin ng taong bayan kaya't determinado silang masuportahan ito. Susunod sa Balitang Pambansa, kauna-unahang Davao Adventure Challenge idinaos ng Department of Tourism. Yan at iba pa sa pagbabalik ng Balitang Pambansa. Ako si Poy Eram ng Token Text Tropang Liga. Abangan ang PTV Sports Network. Malapit na. Disaster Watch. Paghahanda bago ang lindol. Alamin ang mga maaaring magdulot ng pinsala sa inyong lugar. Maging pamilyar sa mga sumusunod. Fire extinguishers, medical kit, exit routes, evacuation plan. Siguraduhing matibay ang bahay at paayos ang mga sirang bahagi nito. Ayusin ang pag-iimbak ng mga nakalalasong kemikal at mga bagay na maaaring maging sanhi ng sunog. Siguraduhing ligtas ang pagkakalagay ng mga mabibigat na bagay. Ihanda ang go bag na naglalaman ng mga kinakailangan. Makipag-ugnayan sa mga lider para sa plano sa paglikas. Pag-usapan din sa pamilya kung saan tutungo sa oras ng kailangan lumikas. Makilahok sa mga pagsasanay ukol sa lindol. Sa panahon ng sakuna, dapat laging listo. Pagkakataon nyo ng maglingkod para sa bayan. Inaanyayahan namin ang lahat ng mga individual na may talento at dedikasyon na mag-apply sa aming mga bukas na posisyon. Engineering Division, Administrative Assistant, Audio Operator, Broadcast Operations Technician, Camera Operator, CCU System Technician, Musical Spinner, Studio Light Operator, Technical Director, Vision Mixer, TOC Technician, Uplink Technician. Ipadala ang iyong resume sa hireme@ptni.gov.ph. Nilagdaan ng Department of Human Settlements and Urban Development o DSUD at Department of Migrant Workers o DMW ang isang kasunduan para mapadali ang access ng overseas Filipino workers sa pambansang pabahay para sa Pilipino o 4PH program ng pamahalaan. Layunin ng kasunduang ito na gawing pangunahing benepisyaryo ang mga OFW at kanilang pamilya sa programa para makatulong sa pagbibigay ng abot-kayang pabahay sa pamamagitan ng Pag-ibig Fund. Ayon sa dalawang ahensya, ito rin ay isang paraan para kilalanin ang mga sakripisyo ng mga OFW at mapabuti ang kanilang pamumuhay. Samantala, ang kasunduang ito ay resulta ng isang naunang Memorandum of Understanding sa pagitan ng DSUD at DMW na magbibigay ng mas malinaw na gabay para sa mga OFW na nais mag-apply sa 4PH housing program. Idinaos sa Davao Region ang unang Davao Adventure Challenge na flagship program ng Department of Tourism. Tinagurian namang Ultimate Conqueror ang isang admin staff. Ang detalye sa Balitang Pambansa ni Rudolph Ian Alama ng Philippine Information Agency Davao Region. Mahigit 800 adventures ang lumahok sa unang Davao Adventure Challenge, ang flagship program ng Department of Tourism na layuning itaguyod ang mga adventure activities sa iba't ibang ecotourism destinations sa rehiyon ng Davao.
Isa na rito ang Philippine Information Agency 11 Administrative Officer na si Marjorie Bustamante na hinirang na ultimate conqueror sa Davao Adventure Challenge. Si Marjorie ay nakapagtala ng 560 points sa adventure activities upang bigyang parangal ng DOT. Ayon kay Marjorie, ang kanyang travel goals ang nag-udyok sa kanya upang sumali sa challenge. Kasi last year, naka-bucket list yung Tagtugonan Canyoneering at saka Mati Ultralight Plane Ride. So, this year, kasali naman sila na side sa Davao Adventure Challenge. So, yun po yung nag-push sa akin. At dahil sa Davao Adventure Challenge, maraming magagandang mga tanawin at activities ang natuklasan ni Marjorie sa reyon. Tagtugonan Canyoneering kasi ang pagkakaalam ko, Cebu lang ang may canyoneering. So, we have canyoneering here in Davao Region. At the same time, yung Okbot Cave, still in Kapalong, Davao del Norte. And this one, amazing yung dalawang falls ng Maragusan. Enchanting talaga sila. Ayon kay DOT-11 Regional Director Tanya Rabatan, nais nilang ipagpatuloy at ipalawak ang programa. Of course, want this to continue. We will hopefully launch the 2025 Davao Adventure soon, but we're looking into enlisting more areas. Mula sa PIA Davao Region, Rudolph Ian Alama para sa Balitang Pambansa. Bayan, 47 days na lang at Pasko na. At dyan po nagtatapos ang 30 minutong ulat sa bawat sulok ng bansa. Samahan niyo kami muli mamayang alas 9:30 ng gabi para sa updated at pinalakas pambalitaan. Mula sa PTV, ako po si Joshua Garcia. Ito ang pinalawak na puwersa sa pangunguna ng Presidential Communications Office, kabilang ang Philippine Information Agency, Philippine News Agency, Philippine Broadcast Service, IBC at PTV. Mula sa PTV, ako naman po si Sheila Salaysay. Hatid sa inyo ang komprehensibong paghimay sa mahalagang usapin dito lang sa Balitang Pambansa.